Hello! Ngayong araw ay makikitulog tayo doon sa tiya ng asawa ng kapatid ko dahil wala kaming kuryente sa bahay. Nakikikabit lang po kasi kami ng kuryente sa kapitbahay habang inaasikaso nila yung sarili nilang linya ng kuryente. Pero on time naman silang magbayad. Kaya lang, yung binigyan ng bayad ay hindi pala nagbayad doon sa opisina mismo kasi wala pa raw silang pambayad sa kanilang parte. Pero hindi nila sinabi sa kapatid ko at sa asawa niya na hindi pala sila nagbayad. Kaya nagulat kami na wala kaming kuryente. Akala namin simpleng brownout lang, pero nung lumabas yung asawa ng kapatid ko, nalaman na pinutulan pala kami ng kuryente kasi nga hindi nagbayad. Gulat siya kasi hindi nga nila alam. Kaya naman ginawa na lang ng paraan para mabayaran yun at maibalik yung kuryente. Kaya lang sabi sa opisina, isang araw bago daw maibalik ang kuryente. Pero sabi ng mga marites sa labasan ay baka raw abutin ng 3 araw. Kaya nag-alala sila kasi pagkagabi may trabaho pa sila. Kaya naisipan ng asawa ng kapatid ko na tawagan yung tiya niya na malapit dito sa amin. At sinabi niya kung ano yung problema namin. Buti na lang pumayag siya na doon muna kami habang wala kaming kuryente at para din makapagtrabaho yung kapatid ko at asawa niya dahil may wifi din sila doon na kailangan sa trabaho nila. At yung bahay pala nila ay dito sa Berea Homes. At habang papunta kami, iniisip ko nga kung anong sitwasyon namin sa gabi dahil itong si Bunso ay hindi agad-agad makakatulog, ang ingay-ingay pa nito. Wala pa namang bata sa kanila. At ito yung first time na makikitulog kami sa kanila. At dito pala, malawak pala dito yung kalsada. Pwede dito yung maglakad-lakad sa umaga, sa hapon. At marami pang bakanting unit dito. At doon sa pupuntahan naming bahay ay yung mga katabi niya ay wala pa. Pero may mga may-ari na daw pero hindi pa lumilipat. At sobrang lawak itong Berea Homes. May area na binabaha, may area na mataas. At dito sa bahay na pupuntahan namin ay buti na lang ay mataas. Kaya hindi sila binabaha. At nandito na nga tayo at ayan may ginagawa ngayon tiyo niya oh. At ito na nga paparada na tayo sa katabing unit, wala pa namang tao at yun mga tanim pa niya at ito nga nandito na tayo sa loob at binigyan naman agad ng snack itong dalawang chikiting na ito. At ito nga busy naman silang dalawang kumain at nahihiya pa silang lumapit sa lola nila. Tamang upo lang muna dahil naninibago ng bahay lalo itong dalawa. Tahimik lang muna sila ngayon pero mamaya umpisa na ng kulitan. At nakabisita nga tayo dito saglit sa simbahan dahil may pinuntahan sila. Buti na lang at sumama kami ni Bunso. At habang naghihintay nga sa kanila ay pumasok kami dito ni Bunso. Nagdasal saglit at nagsindi ng kandila. At ito nga, ang pangalan ng simbahan ay St. Joseph the Worker Church. At umuwi nga agad kami kasi natapos sila agad sa kanilang sadya dito. At ito nga, pauwi na tayo. Maganda sana yung view, hindi ko lang nakuhaan ng buo. At nandito na nga tayo at ito na nga si Bunso naghahanap naman kung ano ang magagawa niya. At ito naman si Kuya umiiyak dahil gusto niya ng cocomelon. Ayan na nga si Bunso aakyat na. Ay Diyos me, mag-uumpisa na. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them. And tulugan time. At itong si Bunso ay full energy pa rin. Ay naku po, dito dapat kami matutulog sa taas. Kaya lang, ayan, hindi mapakali dito sa taas dahil mayroon dalawang butas sa magkabigla ang gilid ng kwarto para lumabas yung aircon patungo sa kabilang kwarto. At ang ginagawa naman ni Bunso ay sumisilip siya doon sa kabilang kwarto na natutulog na ang kanyang lola. Ay hindi ngayon makatulog dahil natatakot baka daw mahulog yung bata. At hindi pa nga natatapos ang kakulitan ni Bunso dahil dyan sa hagdan, akyat baba, iyak. Ay Diyos me, hindi na makatulog. 12:00 na ng madaling araw ay hindi pa rin siya natutulog. Kaya ayan, naisipan ko na lang doon na lang muna kami
sa sasakyan matulog kasi hindi nga makatulog yung lola at hindi rin makatulog ang kanyang magulang dahil lunchtime na sa kanilang trabaho ay hindi na makapagpahinga ang kanyang magulang sa sobrang ingay niya doon sa loob Kaya naman dito kami sa loob ng kotse magkulitan at mag-aalas 2 na nga ng madaling araw ay hindi pa rin tulog itong si Bonso. Ay Diyos me. At lagi nga akong nakasilip sa labas, baka naman may tao dyan na hindi ko lang namamalayan. Pero nakalak naman yan, naka-double lock kasi may child lock pa yan. At ito nga, sa wakas, nakatulog din. Kaya lang, hindi rin makatulog ng ayos, iyak ng iyak dahil sa mainit. Kaya naman, for the paypay muna tayo ngayon. At hindi naman kami nagpaabot ng sikat ng araw dahil alas 4 pumasok na kami. At eto nga, kinabukasan, nandyan na kami sa labas ng bahay. Tambay lang muna kami, hindi naman kami makagala dahil maraming aso. At hindi naman kami kilala sa lugar na ito, kaya naman tamang tambay lang dito sa labas ng bahay nila. At habang nanonood kay Kuyang nagpipintura at siya naglilinis ng kanilang kalsada. At wala pang gaanong tao dito sa street na ito dahil karamihan ay bakante pa. At eto nga, pauwi na tayo dahil meron na daw kuryente. Buti na lang talaga at isang araw lang. Maganda talaga kapag nagkakasundo yung mga pamilya kasi kung minsan meron talagang pagkakataon na kailangan natin ng tulong nila. At sa tiya ng asawa ng kapatid ko, maraming salamat sa pagpatuloy mo sa amin sa inyong munting tahanan. At hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli.